ko, no? 10-5, akusa ka ng akusa. Pagdating sa facts, babagsak. Bakit ka nag-aakusa? Kasi mahina yung facts mo. Tama. The impeachment complaint will go on as planned. Opo. Kaya naman pala, napatakbo ng Bicol. So, Yan ang nangyayari. Hindi ko malaman kung may pumirma na. Kasi kapag may pumirma na at nakakuha sila ng sapat na bilang, yan ay i-report na yan ng committee at pagkatapos ma-adapt yan Apo. at yan ay ipagtatanggol na sa plenaryo. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Yari kayo. Back to you ang aabutin. Bibi Sara sinagot lahat ng pangbubunganga ni Anta Clara. Dahilan bakit maagang nagdeklara. Masusubukan nyo talaga itong si President Sara Duterte pagdating ng 2028. Siguro naman naintindihan nyo yung sinabi ni Bibi Sara o ni President Sara Duterte. Kiniklaim ko na na ang aking presidente ay walang iba kundi ang nag-iisang Sara Duterte. Diba? President Sara Duterte ang aking presidente. Ikaw ba? Sino ba ang iyong presidente? Type nyo sa comment section para magkaintindihan tayo. At ikaw, na laging nakaabang sa channel ko, yung ikaw pulangaw, ikaw pinklangaw, at saka ikaw na bulangaw, relax lang kayo. Bakit? May back to you naman, di ba? Pagdating ng upo, sa pagkakaupo, sinabi naman sa video Ano sabi sa video? Doon sa magiging Vice President ni President Sara Duterte, yun ang bibira sa mga yung mga gumawa ng hindi maganda. Habang siya ay binabatikos, binabarubal, ginawa ng kwento, abangan nyo sa 2028. Prof. Dikia sa 2028, plan ni BP Sara, administrasyon at oposisyon mapipilitang kumilos. Talaga naman. BP Sara sa mga atake sa kanya. Di talaga ako susuko. Yan ang sabi. Kita nyo naman ang katapang. Diba? Magmula ng 2023. 2022, maganda yung pakitungo na itong mga nakaupo na to Siyempre, nakuha na nila yung gusto nila Naging presidente sila sa pamamagitan ni BP Sara Diba? Totoo yan. Kaya wag niyong i-claim na nanalo kayo dahil sa mga paa nyo. Dahil kilala kayo. Unggoy. Hindi ho kayo mananalo kung di dahil kay President Sara Duterte. Diba? Nahihiya nga si President Sara Duterte na nahihiya siya kasi nabudol. Pati tayo nabudol. Kaya, okay na yun. President Sara Duterte, basta ang hiling lang namin sa 2028, unahin mo yung mga maangas, yung under na hindi mo alam kung saan kinukuha yung mga pronouncement. Unahin mo rin, yung mga nagkakampi-kampihan sa Kamara. Yung mga taga Maynila. Tatlo yan Tatlo yan sila. Tapos, hiling lang namin yung mga taga Quezon, taga Zambales, taga La Union, taga Batangas, at yung taga Mindanao. I-back to you mo sila. At saka yung mga tabingi ang muka, yung nagpapanggap na teacher, nagpapanggap na guro-guruan, hindi naman guro, unahin mo sila ma-back to you. At siyempre, wag mo kakalimutan yung aso. Yung asong kahol ng kahol. Huwag mong kalimutan yung pag nakaupo ka na. Simulan natin dito. Gitna ng umiinit na usapin sa maagang paglalatag ng mga plano para sa darating na halalan, muling nabuksan ng diskurso tungkol sa direksyon ng pamahalaan at sa ugnayan ng mga pangunahing personalidad sa politika. Ang naging pahayag at mga kilos ng Vice Presidente Sara Duterte sa kanyang pagdedeklara ng pagtakbo sa pagkapangulo ay agad na naging sentro ng pambansang usapan,
kasabay ng naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbigay ng mas malinaw na larawan ng kasalukuyang pulso sa loob ng administrasyon. Hindi lang pambansa, internationally. Umingay, umugong, ngayon nagdeliryo na sila. Humingi na ng lifeline. Oo, naghanap na ng kakampi kahit kain suka. Yung kumain ng suka, todo ano naman siya. In-entertain pa rin. Kilala niyo ba yan? Taga Bicol yan, ha? Naga. Napansin nyo, dati kung ano, meron akong video dito eh. Hindi napanood nyo na pala, no? Na sinabi, bakit hindi mo kailangan iboto yan? Kasi sinungaling. Sinungaling naman pala eh. Hinarap mo pa. Di ba? Sinungaling naman pala. Ngayon, ano mangyayari? Di pinagtawanan kayo ng taong bayan. Yung taga sa inyo, mismo taga-Naga, nagtatawa-tawa na. Magkalaban kayo noon, sabihin natin hindi pa mumulitika. Okay, sabihin natin Pero, alam mo naman palang sinungaling eh. In-entertain mo pa, di anong gagawin yan? Sunod yan, kayo na pagsisinungalingan yan. Ito tandaan nyo Tinulungan na nga yan ni Tatay Digong sa problema nila sa kanilang ama. Kita yung ginawa nila kay Tatay Digong. What's more pa kayo. Sa tingin nyo? Agoy. Ang mga detalye sa likod ng deklarasyon, ang mga simbolismong ginamit, at ang mga obserbasyong ibinahagi ng Vice Presidente ay patuloy na sinusuri ng publiko, ng media, at ng mga tagamasid ng politika. Ipinagkibit-balikat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdedeklara ni Vice Presidente Sara Duterte ng kanyang planong pagtakbo bilang Pangulo sa darating na 2028 na national elections. Kailangan niyang maging kibit-balikat. Kasi piko na si President Sara Duterte sa kanya. Bakit? Wala siyang aksyon na ginawa. Kinidnap si Tatay Digong eh. Hindi man lang niya dinepensahan yung taong tumulong sa kanyang ama. Di man lang sinabi niya na, oy, bakit nyo tigilan yan. Huwag papasukin ng ICC rito. Dapat may ganun. Wala eh. Ang nangyari pa, ang masakla pa, nung matapos na makidnap si Tatay Digong, nagmaang-maangan pa. Wala na raw siyang magagawa kasi kailangan daw natin na tumugon sa makipagtulungan sa Interpol kasi nga daw, pag tayo humingi ng tulong sa mga pugante nating mga kababayan, kung sakali, tumakbo sa ibang bansa, hindi rin tayo tutulungan. Yun ang kanyang paliwanag. Ngayon, ito, mabalik tayo Meron tayong puganting mga kakampi mo dati yun eh. Di ba? Yung passport, kinancel na. Sabi mo, ikaw nagpa-cancel. Asa na ba siya? Natulungan ka ba ng Interpol? Unggoy! Natulungan ka ba? Hanggang ngayon, palaisipan pa sa mga mamayang Pilipino eh. Bakit hindi nyo mapauwi yung nagbulgar na tumatanggap kayo ng mali-malitang pera eh? Di ba? Saklap. Pinagmumukha tayong ang-ang ng itong mga ito. Hayaan nyo, malapit na. May 2028, malapit na mag-March, April. Konting kembot na lang. 2 taon na lang. 26. Wala na. Halos wala na, no? Sabi ko sa'yo, mainit ang talakayan pagdating sa politika. Kaya kayo, na nanonood sa akin, pag hindi nyo makita o hindi nag-notify sa inyo ang aking video, kalkalin nyo kagad. Maganda ang talakayan natin araw-araw. Prof. Tequia, ano ang sabi ni Prof. Tequia patungkol dito sa administrasyon at oposisyon? Magsisikilos na ba? Takot yan. Nagkaroon ng balitaktakan kasama si Jubante. Si Attorney Jimmy Bondoc, si Jubante, at saka si Jesus. Yung attorney. Attorney! Hindi ko lang, ata yung bilyonaryo. Hindi ko lang nakuha yung video eh. Ngayon, mukhang hindi sila nakaubra kay Attorney Jimmy Bondoc eh. Pero baka bukas, abangan natin yun, baka makuha natin yung video na yun. Bibigay natin sa inyo. Prof. Tequia, ano na yun? Iniwala ako na ngayon may tumindig na leaders. Yan. Ayokong gamitin yung oposisyon kasi ibang klase yung oposisyon, hindi mo maintindihan kung sino. Anti-Marcos Black.
No? Ayan. Sino na yan? ngayon may muka ang anti-Marcos Bloc at ang muka ay Vice Presidente. Kung ikaw ay may gustong sabihin, kung ikaw ay may alam sa mga nangyari dito sa flood control project, hindi lang yan. Sa PDIC, sa PhilHealth, lahat. Nandyan si Vice Presidente. Mm. So ngayon may muka at may leader. Opo. Ako'y naniniwala na magbabago at mas marami pa ang lalabas na magpahayag ng katiwalian dito sa administrasyong ito. Itong paghayag niya, mapipilitan ang administrasyon na pumili at bilisan ang kanilang pagpili. Mm. Mapipilitan rin ang oposisyon. Yan ay ang pink, ang dilaw at kung ano-ano pa na pumili at maayos yung kanilang Nako. pagpili. Lahat sila will have to react. Wait lang ha. Naintindihan nyo ba? Parang lumampas ako. Parang lumampas ba ako? Ay hindi, ito nga yun. Tuloy. Kaya yun nga ang kagandahan ng pahayag ni Inday. Everybody reacted in the way they were being made to react. So, ang paniniwala ko dyan, mas bibilis ang pagpili at mas bibilis sa side ng administrasyon na makipag-deal. Kailangan kong basagin ang boto ni Inday. Kailangan ko ng third force. Yan ha. Meron pong pahayag yung si Attorney Conti na baka raw mabanggit or mababanggit doon sa kaso ni President Rodrigo Duterte doon sa ICC ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Ano po masasabi niyo rito, Prof? Ay, go ahead, Attorney Conti. Total naman yan, si Attorney Conti, sayaw ng sayaw sa hangin eh. Hindi mo maintindihan. Meron ba siyang witness? Ayan. Nagpatawag siya. I mean, these people, they do all sorts of things just to ensure na yung mga Duterte nasa defending side, no? Kung mabanggit, di mabanggit. Di ba? And let Nawala tayo. Tuloy. the facts bear that out. Kasi yung sinasabi niya, involved rin daw. Paano naging involved? Hindi naman siya national. Kung sa Davao, nasa ng preba nyo? Alam mo, madaling mag-akusa eh. Ang pag-aakusa eh 5-5, no? 10-5. Akusa ka ng akusa. Pagdating sa facts, babagsak. Bakit ka nag-aakusa? Kasi mahina yung facts mo. Tama. Kasi kung malakas yung facts mo, hindi ka mag-aakusa. Hintayin mo na lang yung hearing to present the facts. Yan yung hirap sa kanila. Masyado silang maingay. Oo. Kaso, hindi sila kinampihan ng ICC. Bakit? Pinanigan si Tatay Digong. Bakit kailangan hindi umatin si Tatay Digong? Isang paliwanag lang. Bakit siya atin dun? Bakit siya harap dun? Hindi naman jurisdiction ng Pilipinas yun. Diba? Pilipino siya. Bakit siya hihiringin dun? Unggoy ba sila? Tsaka marunong si Tatay Digong. Tsaka matanda na siya. Meron yan, ayon sa batas, na isang matanda, hindi mo kailangang persahin. Dapat nga yan, pakawala na eh. Dapat nga yan, hindi nakakulong dyan eh. Dahil sa lakas nila, sa ngayon, malakas sila. Paano sa susunod na mga kwento na? Sila naman yung babalikan. Tatahimik kaya sila? Magbubunga nga kaya sila? At, eto, isang magandang tanong. Asan na kaya sila pag upo ni BP Sara? Yun lang eh. Doon lang tayo eh. Di ba? Paano kung halimbawa si BP Sara gawin yung sinabi niya kahapon na merong mananagot? Yun maganda. Yun talaga may mananagot at may mananagot yun. Kasi itong si Bungakngak napakasinungaling. Napakaubod ng sinungaling. Bakit? Lahat ng sinabi niya ay walang natupad. Continuity, wala. Yung ICI, wala. Yung flood control, ano nangyari? Wala. Halos wala eh. Tapos yung pagnanakaw, doon sila magaling. Oo. Paano ito? BP Sara sa mga atake sa kanya. Paano kung mabalikan sila? Hindi ko gagawin yon. Yan. Kaya ako, noong binabanatan na ako, hanggang ngayon binabanatan pa rin ako, hindi talaga ako susuko. Kaya nga, di ba, yung iba, sabi nila na magre-resign na ito or
Di yan i-impeach magre-resign. ka, parang sa akin, hindi ako magre-resign. Tama. Kung meron kayong impeachment, edi i-impeach ninyo ako. Pero Tama. hindi talaga ako aalis kung saan ako nilagay Ng ng mga taong tao. Kasi bayan. tiwala Yan. nila yung binigay Siyempre. nila sa akin. Tama. Yan. Galing ng VP Sara. Diyan talaga siya Hindi ka, approve. sabi mo kasi, hindi ka pinanganak para lang habulin ng happiness. So kung hindi happiness, VP, ano ang mission mo talaga? Yung sinasabi ko, hindi happiness, palagay ko, hindi happiness ko kasi sabi ko nga, gusto kong maging doktor, hindi naman nangyari sa akin. Gusto kong maging 3-term. Ito talaga hanggang ngayon, masakit sa loob ko ba na hindi ko masabi sa mga tao, uy, 3 consecutive terms ako na mayor. Kasi kung isipin mo, 9 years yun mas mataas pa yun kesa sa termino ng vice president. So yung tiwala ba ng tao na ibalik-balik ka niya doon sa posisyon na yon, parang para sa akin napakalaking accomplishment bilang isang tao. So hindi pa rin, wala pa rin sa akin. So ang tingin ko, hindi para sa akin ang magplano kung ano yung kagustuhan ko sa buhay ko. Ang para sa akin ay makinig sa Diyos at makinig kung ano sinasabi ng taong bayan. Yan. Kaya yun ang sinabi ko. Yung turning point ko, halimbawa, bababa ako kasi may bibilin ako sa 7-Eleven. Bibili akong kape. Tapos, Swerte ng yung 7-Eleven. security guard magsasabi, lumabas Na-plug ba? Si VP Sara pa. Oo, pero hindi bababa si VP Sara. Yan ang ating panghahawakan. Huwag kang bababa, VP. Kung gusto nilang gawin yung impeachment, gawin nila. Pero nakapuntos na tayo. Yung Supreme Court, yung mga dating justices at yung Supreme Court, hindi na sila papansin. Dahil nung una, nabasura na. Wala silang tigil. Siyempre mag-iisip ang Supreme Court. Wala tong tigil. Ang gusto nito talaga, matanggal si VP Sara, hindi makatakbo. Ibabasura uli natin to. Hindi matatakot ang lalaban. Impeachment complaint versus VP Sara will get 1/3 votes in the House. Talaga, gawin nyo. Oo, yan ang kanilang laban Panakot. Gawin nyo. Sino-sino yung 1/3 na yan. At pagdating ng eleksyon ng 2028, yung 1/3 na yan, doon na halakhak. Dahil ang huling halakhak ay na kay VP Sara. Kung tawagin na natin ngayon ay President Sara Duterte. Pasok natin to. Good morning po sa inyo. Welcome back po sa DZML. Maraming salamat po. Salamat, sir. Good morning, Ayan na Christian. siya. Good morning, Victoria. Magandang umaga sa inyo lahat, sa Salamat lahat po. mga tagapakinig. Salamat po. Thank you, sir. Sir, so far, kumusta? After mag-declare ni VP Sara na siya ay tatakbo as president, ano po ang inyong sentiment? Maapektuhan ba ang impeachment complaints? At may naririnig po ba kayo ng mga kasama sa House na parang nag-aalangan na suportahan ang impeachment? Hindi naman siguro yan sapagkat yung impeachment complaint hindi naman para sa 2028 niyang pagtakbo The impeachment complaint is mga allegations doon yun nangyari nung siya ay ngayon lang bilang vice president at bilang naging secretary ng education. So yung kanyang pag-announce na siya ay tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, palagay ko wala namang masyadong naging reaction doon. Naniniwala kami na the impeachment complaint will go on as planned. Opo. Kaya naman pala, napatakbo ng Bicol. At naniniwala din kami, yung mga pronouncement mo na ganyan, nararamdaman mo na rin. Na malapit na rin. Nagpapalakas lang kayo ng loob. Ang katunayan niyan, meron na kayong kaba. Na pag-upo ni President Sara Duterte, kayo naman. Parang ganito lang yan Kayo ngayon, kayo naman. 'Di ba? Ilang kayo nagkampi-kampihan para basagin at patalsikin, hindi rin kayo nagtagumpay.
Meron pa kayong Tuwadcom, meron kayong Tricom, meron kayong Infracom, meron kayong Comcom. Kung ano mang com ang gusto nyo pa, sabi nga nito, bubuhayin daw yung Tuwadcom nila eh. Buhayin nyo para magkaalaman. Pakita nyo sa taong bayan na kaya nyo basagin si BP Sara. Pero hindi eh. Kayo ang natatakot ngayon eh. Parang kayo, pagdating ng oras, kayo ang mananagot. Ganun yun eh. Diba? Dito tayo sa ganang mamayan. Alamin natin kung ano yung opinion ni Senador Marcoleta. Ito tanong lang. Kung ngayon ang eleksyon, sino ang vice presidente mo? Ako, Marcoleta, number 1. Ikaw? Napakahirap sagutin talaga nun. Oho. Pero ngayon, in fairness, sa bagay na yan, mabuti-buti na gumawa ngayon ata ng hakbang yung bagong Customs Commissioner na maipadala ng libre. Di ba yung balikbayan boxes natin, no? Binabalita natin no isang araw. Diyan sinasabi ko, ninanakaw yung mga Iba goods pa po natin. yun. Pera ng Yes po. Tama kababayan, kayo. oo. Oo. Yung kasing pinadadala nila ito, madaling gawan naman ang paraan niya kung talaga Opo. sisinupin lang. Mhm. Para maiwasan naman yung pinagpaguran na nga yan eh. Oho. Pinagtyagaan na yan. Dugo at pawis nga ang puhunan dyan. Pagkatapos pag pinadala rito baka maya naburiki pa. Yun ang inayo nila yung gano'n eh. O kaya nawala pa. Lalo mahirap yun. Opo. Totoo kayo. Ay, nako. Siguro dahil yun na rin lang, nabuksan na natin yung nanakaw na pondo, i-update na rin natin yung mga kababayan natin. Sen, kasi noong nakarang pagkikita natin at marami ng pagkakataon, ay tinatanong na natin yung asa na yung Blue Ribbon Committee report eh. Meron na po ba? Nagsubmit na sila ng hindi ko maalaman kung draft yun o kung final. Oo. Mhm. Inihintay naman namin kung ilan ang magsisipirma ron habang ako naman, iriripaso kong mabuti yun eh. Mhm. Alam nyo naman ako, hindi naman ako pwedeng gumawa ng hakbang doon sa report na yun. Hanggat hindi ko masyadong nababasa at naihimay lahat. Totoo po. Mhm. So, Yan ang nangyayari. Hindi ko malaman kung may pumirma na. Kasi kapag may pumirma na at nakakuha sila ng sapat na bilang, Mhm. yan ay i-report na yan ng committee at pagkatapos ma-adapt yan Apo. at yan ay ipagtatanggol na sa plenaryo. Ayun. So mapag-uusapan pa. Talagang pag-uusapan yan. Ayun. Oo. Tsaka natin malalaman yung buong detalye pala nito. Mm. Mhm. So doon pala i-adapt yan sa plenaryo. Bukod pa sa mga pirma ninyo, pagka tumindig yung chairman, i-adapt ng plenaryo. Ganun po ba ibig sabihin? Kasi kinakailangan pagtalunan yung committee report Okay. para ma-adapt. Aha. Bago i-adapt ang committee report, dadaan ka sa butas ng karayom. Ganun po. Yan. Ano. Oo. It doesn't matter kung majority na nakapirma. Pag-uusapan pa rin yun. Kaya nga, i-adapt din eh. Oh. Ako, ganun pala. may nagpahaging sa akin si Senator Lito Lapid, siya din ay magtatanong. Yun, the best Ay, kahit. mabihira nga po yan. Mukhang interesado. Si Senator Lito Lapid, minsan nakikita natin tahimik lang, no? Pero ngayon magtatanong, sana lang. Oo, questionin na nila. Nasa na ba yung the big piece, yung flood control, sino yung mastermind? Oo, para magkaalaman na. Yan ang hinihintay ng taong bayan. Sabi ko lang sa inyo, akala nyo biro-biro yan. Dapat palang abangan Sabi niya, natin. bakit? Pwede naman ako magtanong, di ba? Sabi niya. Panapanabik yan. Ikaw naman Kahoy, matagal na kitang hinihintay na magtanong. Talaga nga niya magtatanong ako riyan. Ayun. Kasi ang daming nabanggit na pangalan eh. Yan kapal na yan kanya, hindi man lang ako makakapagtanong kahit isa o dalawa man lang. Bakit dapat ka naman ako magtanong? Ayan si Senator Lito Lapid na akala nyo tatahimik lang, magtatanong na kung ito ay sana mabuksan muli ang usapin ng flood control. Pero dito tayo, bakit nililihis? Ang sabi rito, Anta Clara, iniiba ang istorya ng pagkapanalo ni BP Sara. Oo nga naman. Bakit ba? Ano bang pakialam mo? Bakit ba nakikialam ka kay BP Sara? Pangit ka naman. Oo. Tsaka, bakit ba asar na asar ka kay BP Sara? Noong panahon, baka Duterte ka. Noong nabigyan ka ng posisyon ng mga amo mong mga nababanggit na pinapadala ng basurang maleta, nag-iba na ang istorya. Parang mukhang tagatahul ka na rin Pasok! Yan, kaya hindi ko naiintindihan yung si Yusek Castro. Ayoko nang tawagin BFF, napakasinungaling no? Na iniiba niya yung kasaysayan.
Ang kasaysayan, pumunta yung magkapatid sa Davao, hiningi na kung ikay tatakbo, ikaw na lamang ang sa taas, ako na lang ang vice presidente. Ano ba sinabi ni Mayor Sara? Hindi, ikaw na. Nagpabaya siya, binigay niya sa kanya. Pagkatapos sasabihin, kaya nanalo dahil sa Pangulo, kung titingnan nyo, again, datos tayo, no? Saan nakakuha ng boto si Marcos na hindi niya tradisyon na baluarte? Hindi ba sa lugar ng mga Duterte? Tama. Kung titingnan natin yung Northern Luzon, doon ang mga Marcos. Bakit kailangan nilang bumaba sa Davao City at hingin ang kanyang suporta? At klarado, sa pag-ikot ng kampanya, yung si Claire, yung pagsisinungaling mo, itama mo, no? Sa pag-ikot, sa una pa lamang ikot, ang umikot si Mayor Duterte. Tama. Si Mayor Sara, natandaan mo yun, yung umikot siya on her own? Saka maniwala kayo kay kay Prof. Tikia na wala nang lalakas pa. Wala nang makakatibag. Pag national lang usapin, ang laki ng Davao, ang laki ng Mindanao, ang laki ng Bisaya. Ang Luzon, wasak na. Wala nang solid north. Saan kayo kukuha ng boto? Sino magpapanalo sa inyo? Yung mga trolls na bayaran nyo, mga unggoy, hindi kayo mananalo dyan. Eto, tandaan nyo. Pag umingay ang mga supporter ni Tatay Digong at yung mga vlogger niya na solid, ay yari kayo. Yun talaga, the best. Aarangkada na naman yung ratings ni BP Sara. Yung 54 ni BP Sara, baka maging 70 na bukas. Di ba naman yun garantiya na magsisipag ako, makakuha ng boto nyo, liligawan ko kayo, at para na rin sa hindi kasamang presidente. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung mga ginagawa ng presidential press officer, no? Na imbis na pag-usapan ang mga nagawa nitong administrasyon na ito, she spends time hurling lies. Yun ang problema dito sa taong ito, puros kasinungalingan. Prof, nasurpresa ho ba kayo dito sa naging anunsyo ng Vice Presidente na tatakbo bilang Pangulo sa darating na 2028 elections? Oo, nasurpresa ako dahil hindi ko akalain na ganong kadiin ang gagawin niya. Pero ako'y naniniwala na yung sinabi niya ay calibrated at talagang matagal na pinag-isipan kasi matagal nang hinihingi sa kanya na maging leader siya ng anti-Marcos bloc. Hindi ko sinasabing opposition dahil hindi ko maintindihan kung sino opposition ngayon dito sa bansang ito. Pero natutuwa ako at ginawa niya yung kanyang pananalita kahapon. Opo, yung timing, Prof, alam natin na nasa gitna po tayo ng yung mga pangamba o itong sinasabing magkakaroon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At syempre, alam naman po natin kung ano ngayon ang kasalukuyang administrasyon laban po sa Vice Presidente. Well, may isang parte dun sa kanyang speech na sinabi niya na medyo hindi ito yung normal na behavior ng isang magde-declare na tatakbo. Pero dahil sinira na siya, matagal na siyang pinagplanuhan at ginamit ang lakas ng administrasyon at ng pamahalaan. Tama lamang yung kanyang mga rason kasi ano pa ba naman pagsira ang gagawin sa kanya? Kita nyo. Tama lahat. Ngayon, ito, mapunta tayo kung bakit nagdeklara si BP Sara. Sabihin natin isang estratehiya para mawindang itong mga dorobo, para matakot. Kita nyo naman sa survey pa lang, ang layo na nila. Tapos sabay ng deklara ni BP Sara. Tapos meron pa siyang pronouncement na dapat may managot. Aray ko po. Iyak tawa sila ngayon.
doon sila mawiwindang. Nag-recruit siya ng isang vice presidente na yun ang magtatrabaho para mapanagot yung mga gumawa ng kalokohan sa bayan. Diba? Yun ang hinihiling ng taong bayan, may mapanagot. Kaso nga lang, dito sa kalokohan ni Bangag, walang nananagot. Bakit? Walang gusto eh. Oo, hindi nila kayang panagutin. Bakit merong pagtatakpan eh? Paano? Involved na naman ata yung 777 dito. Kaya masaklap, di ba? Kahit anong gawin itong mga magagaling na senador, magagaling na mga abogado, pero pag ang gumagawa ng kalokohan nasa gobyerno mismo at silang nagkakampihan, walang saysay ang lahat ng pinagagawa. Walang saysay ang nasimulan ni Tatay Digong. Kaya kung umabot sa video na ito, sabihin mo saan lugar ka na. Hanggang sa muli, huwag mong kakalimutan mag-like, share, subscribe, at importante, hit mo yung notification bell para meron kang video araw-araw. Hanggang sa muli, bye-bye!